Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Children's Month ngayong Nobyembre, ang pamahalaang lungsod ng Pasig sa pakikipagtulungan ng Cyber Guardians PH Incorporated ay nagsagawa ng 3rd National Youth Leadership Summit on Safer Cyberspace na tinaguriang pagsibol nitong Sabado at Linggo sa Tanghalang Rizal. Ang 2 araw na summit ay naglalayong ipaalam ang mga karapatan ng mga bata at maipahayag nila ang kanilang mga pananaw na nakakaapekto sa kanila upang maprotektahan mula sa karahasan at pang-aabuso. Dinaluhan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan, Office of Social Welfare and Development Head Teresa Briones, Founder at Executive Director na si Sister Mary John Mananzan, ang programa na may iba't ibang klase ng aktibidad. Natutuwa po ako dahil marami po tayo dito mula sa iba't ibang stakeholders. Merong kabataan, may estudyante, meron of course kasama ng Cyber Guardians BH, meron galing LGU, may galing DepEd, iba't ibang grupo po, pinanggagalingan po natin. Pero nagkakaisa po tayo to create a safer environment, whether online or offline, para sa ating mga kabataan. Hindi naman sikreto yung mga nangyayaring problema. Although, hindi sikreto, nakikita sa news, pero minsan maaaring na-underestimate natin yung mga problema. Again, both online and offline. There are instances of abuse, instances of sigurado mag-uusapan naman mamaya. And it is very important, napaka-importante na hindi lang tayo basta manood, hindi lang tayo basta nahayaan na lang natin o bahala na kung ano mangyari, but it's important that we take action and we have to take action right now. Sana po ay makakuha tayo ng mga action plan or actions na pwede natin gawin pagkatapos po ng forum na ito. Magtulungan po tayo. Let's make, cliche man sabihin, let's make the world a safer place, especially for the youth. It's important we start with it. At gaya ng kahit anong problema sa mundo, ang pinaka-importante, yung pinaka-unang step towards finding solutions is awareness. Kailangan aminin muna natin na ito yung nangyayari. Kailangan kilalanin muna natin kung ano ba talaga yung mga suliranin, ano ba yung mga kailangan ayusin, and only then can we fix things or at least try to make things better. Merong Youth Summit ngayon, parang pag-usapan itong malaking problema na naharap natin, yung cybersecurity ng ating kabataan. Kasi alam naman natin, basta may access ka sa internet, maraming mga masasamang mga hindi maayos na tao na pwede na mag-take advantage sa ating kabataan. Kaya very important na informed yung ating youth, yung naprotektahan natin yung ating mga kabataan. Dahil pag kami mga masasamang elemento na pwedeng magbigay ng negative o tuturuan ng mga hindi magandang bagay ang ating kabataan, kawawa naman sila. So marami po mga krimen na nangyayari online. That's why importante ang gobyerno at ang private sector nagpa-partnership para nga ma-inform natin yung kabataan kung ano yung mga tama, ano yung dapat iwasan, ano yung mga red flags pag sila ay nasa online. At dapat malaman din natin na it is a big responsibility, malaking responsibilidad na pag tayo online, kailangan protektahan natin yung ating karapatan. Alam nyo, yung internet and digital space, digital world ay nandyan para makatulong na gumanda at mapaayos ang ating buhay. Mag-ingat tayo na hindi natin mailagay yung sarili natin sa masamang lugar dahil maraming hindi maayos na tao dyan na gustong sabihin natin to take advantage sa ating kabataan. So kailangan we have to be aware, kailangan we have to be vigilant, and we have to be informed. Para sa ganon, lahat maging maayos ang paggamit ng internet at magamit natin para sa maganda, hindi sa kasamaan. Noong 2022, ang pamahalaang lungsod ng Pasig ay pumasok sa 3 taong pakikipagtulungan sa CGPH Incorporated para ipatupad ang isang komprehensibong cyber-safe initiative sa lungsod sa pangunguna ng OSWD na naglalayong protektahan ang mga bata mula sa iba't ibang anyo ng cyber threat at krimen. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.